ang apostol ni Jesus. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang totoong kwento ay mas malalim pa sa inaakala mo? Ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring baguhin hindi lamang ang iyong pag-unawa sa relihiyon, kundi pati na rin sa kasaysayan mismo. Sino ang nagdesisyon na si Pedro ang maging pinuno ng simbahan? Si Jesus ba mismo? O ito ba ay isang kasunduan sa pagitan ng kanyang mga tagasunod? Ang simbahang Katoliko, na ngayon ay may higit sa 1 bilyong tagasunod, ay nagsimula sa gitna ng pang-aapi at kaguluhan. Ang Roma noon ay pugad ng kapangyarihang pampulitika, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at patuloy na banta ng pag-uusig. Ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi lamang nakikipaglaban para sa kanilang pananampalataya, kundi para rin mabuhay sa isang mapanganib na mundo. Paano sila nagmula sa pagiging isang maliit at kinukutya na grupo patungo sa pagiging opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano? Hindi ito simpleng swerte at lalong hindi isang milagro. Isa itong maingat na hinabing estratehiya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na malamang hindi mo pa naririnig noon. Ang simbahang Katoliko ay hindi basta-basta na lamang nabuo. At lalo nang hindi ito resulta ng direktang utos ng Diyos. Ito ay produkto ng mga dekada, maging mga siglo ng mga desisyong pantao. Mula sa mga maagang lihim na pagpupulong hanggang sa mga konsehong nagtakda ng mga doktrina nito, bawat hakbang ay may kasamang mga tunggalian, debate, at kung minsan ay mga desisyong hinamon ang orihinal na mga turo ni Kristo. Ano ang nagtulak sa mga lalaking ito? Pananampalataya, kapangyarihan, o kombinasyon ng dalawa? Tuklasin natin ito ng sama-sama. Si Apostol Pedro, na kilala bilang unang Santo Papa, ay may mahalagang papel. Ngunit naisip pa talaga niya na magtatag ng isang simbahan. Sinasabi ng mga kasulatan na sinabi ni Jesus, "Ikaw ay Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan." Ngunit sapat na ba ito upang sabihin na si Pedro ang nagtatag ng simbahan? Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus sa simbahan? Isang gusali, isang institusyon, o isang bagay na ganap na naiiba? Ang mga salita ni Jesus ay naipakahulugan sa iba't ibang paraan na nagdulot ng mga pagkakabahagi sa loob ng maraming siglo. Narito ang nakakagulat na bahagi. Hindi kailanman binanggit sa Biblia ang simbahang Katoliko. Sa katunayan, ang terminong Katoliko na nangangahulugang pangkalahatan ay lumitaw lamang makalipas ang maraming taon matapos mamatay ang mga apostol. Si Ignacio ng Antioquia, bandang taong 107 AD, ang unang gumamit ng salitang ito upang ilarawan ang komunidad ng mga Kristiyano. Kaya kung hindi ginamit ng mga orihinal na apostol ang terminong ito, sino ang nagdesisyon na tawagin itong simbahan at bakit? Upang maintindihan ito, kailangan nating bumalik at suriin ang mga unang taon ng Kristyanismo. Isipin ang isang revolusyonaryong kilusan na pinamumunuan ng mga mangingisda, kolektor ng buwis, at mga itinakwil ng lipunan na sinusubukang ipalaganap ang isang mensaheng laban sa mga pangkulturang at relihiyosong pamantayan ng panahon. Napakabrutal ng pag-uusig noon. Ang mga Kristiyano ay pinapatay sa mga arena ng Roma, itinuturing na mga erehe at kaaway ng Estado. Paano ang isang maliit at inuusig na grupo ay napunta sa pagpapalakas ng mga emperador? Dito pumapasok si Constantine the Great. Ang pagbabalik loob ni Constantine sa Kristyanismo noong ika-4 na siglo ay isang mahalagang punto ng kasaysayan. Ngunit sandali, huwag mong isipin na ito ay purong gawa ng pananampalataya. Si Constantine ay isang estratehista, isang taong nakakaunawa sa kapangyarihan ng relihiyon upang pag-isahin ang isang watak-watak na imperyo. Noong taong 313 AD, naglabas siya ng Edict of Milan na naglegalisa sa Kristyanismo at nagtapos sa mga pag-uusig. Gayunpaman, ang kanyang interes sa relihiyon ay hindi lubusang makatao. Posible bang ginamit niya ang Kristyanismo bilang kasangkapan sa politika upang pagtibayin ang kanyang kapangyarihan? Ang pundasyon ng simbahang Katoliko na alam natin ngayon ay nagsimulang mabuo sa konseho ng Nikea noong taong 325. Dito, ang mga pinuno ng Kristiyano ay nagtipon sa ilalim ng pangangasiwa ni Constantine upang talakayin ang mga mahahalagang katanungan. Si Jesus ba ay ganap na Diyos, ganap na tao o kombinasyon ng dalawa? Ang mga desisyong ito ay hindi
hindi lamang nagtakda ng teolohiya ng Kristyanismo, kundi naglatag din ng mga pundasyon para sa isang institusyong maghahari sa politika, kultura, at espiritualidad sa loob ng maraming siglo. Ngunit huwag kang magkamali, hindi ito isang malinis o maayos na proseso. Nagkaroon ng mga pagtatraidor, mga panloob na alitan, at sa ilang pagkakataon karahasan. Maraming Kristiyano na hindi sumang-ayon sa mga desisyon sa mga konsehong ito ay inuusig ng kanilang sariling mga kapatid sa pananampalataya. Paniwalaan mo ba na ang mga tagasunod ni Kristo na minsang inuusig ng mga Romano ay nagsimulang usigin ang isa't isa? Ipinapakita nito na ang paglikha ng simbahang Katoliko ay hindi lamang usapin ng pananampalataya, kundi pati na rin ng kapangyarihan at kontrol. At dito lumilitaw ang isang nakakabahalang tanong. Gaano karami sa itinuturing nating Katoliko ngayon ang tunay na nagmula sa orihinal na mga turo ni Jesus? At gaano karami ang naimpluwensyahan ng mga desisyong pampolitika at pantao sa mga sumunod na siglo? Hindi ito isang kritisismo, kundi isang paanyaya upang magmuni-muni. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga doktrina ay ganoon ang anyo, o kung bakit ang ilang mga aklat ay isinama sa Biblia habang ang iba ay itinapon? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay maaaring magulat ka ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang kwentong ito ay malayo pa sa pagtatapos, at ang susunod ay mas lalalim pa sa mga hiwaga at hamon na nagbigay hugis sa mga unang siglo ng Kristyanismo. Handa ka bang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito at tuklasin ang mga katotohanang nakatago sa harap mismo ng iyong mga mata? Alam mo ba na ang ilang mahahalagang sinaunang Kristiyanong teksto ay halos tuluyang mawala? Maraming tao ang hindi nakakaalam na bago pa maipon ang Biblia na alam natin ngayon, mayroong 200 mga ebanghelyo, mga sulat at mga tala na naglalaban upang tukuyin ang pananampalatayang Kristiyano. Ngayon isipin ito, mga pinunong Kristiyano mula sa iba't ibang bahagi ng Imperyong Romano, bawat isa ay may sariling mga ideya at tradisyon na nagtitipon upang magpasya kung aling mga sulatin ang ituturing na salita ng Diyos at kung alin ang itatapon o kahit ituturing na masama. Sino ang mga taong ito at ano ang mga pamantayan na ginamit nila upang gumawa ng ganoong kahalagang mga desisyon? Ang sagot ay bahagi ng politika, bahagi ng teolohiya at ganap na nakakagulat. Ang nangyari sa mga unang siglo ng Kristyanismo ay hindi isang simpleng halalan batay sa espiritualidad. Isa itong labanan ng mga ideolohiya na nagpasya kung aling bersyon ng pananampalataya ang mananaig. At alam mo ba na may mga Kristiyano noon na naniniwala sa isang Diyos na ganap na iba sa Diyos na kilala natin ngayon? Ang mga grupo tulad ng mga Gnostics ay may radikal na kakaibang pananaw sa pananampalataya. Naniniwala sila na ang lihim na kaalaman, hindi bulag na pananampalataya, ang susi sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang ilan pa nga ay naniniwala na ang Diyos ng lumang tipan ay isang mas mababang uri ng mapaniil na figura, naiiba sa mapagmahal na Ama na itinuro ni Jesus. Isipin mo ang magiging epekto kung ang mga ideyang ito ang nagtagumpay. Ang konseho ng Nikea na nabanggit natin kanina ay hindi lamang naglayong tukuyin kung sino si Jesus, kundi upang patahimikin din ang mga hindi sumasang-ayon na mga boses. Maraming mga tekstong itinuturing na erehe ang sinadyang sinira. Ang ilan ay lumitaw lamang makalipas ang mga siglo, tulad ng mga Gnostikong ebanghelyo na natuklasan sa Nag-Hammadi noong 1945. Ang mga tekstong ito ay nagbibigay ng ganap na kakaibang pananaw sa mga unang taon ng Kristyanismo, kung saan ang pagkakaiba-iba ng pag-iisip ay ang pamantayan at hindi ang pagbubukod. Ano ang nangyari upang mawala ang pagkakaiba-ibang iyon? At higit sa lahat, ano ang kahulugan nito para sa pananampalatayang kilala natin ngayon? Pag-usapan natin si Pedro at ang kanyang inaakalang pangunahing papel sa simbahan. Bagamat sinasabi ng tradisyong Katoliko na siya ang unang Santo Papa, ang ebidensyang pangkasaysayan ay mas malabo. Sa aklat ng mga gawa, may mahalagang papel si Pedro, ngunit hindi siya inilalarawan bilang ganap na pinuno. Sa katunayan, sa Konseho ng Jerusalem, isang mahalagang kaganapan sa maagang Kristyanismo, tila si Santiago, ang kapatid ni Jesus, ang may mas kilalang posisyon. Kaya saan nagmula ang ideya na si Pedro ang bato kung saan itinatag ang simbahan?
Dito papasok ang kombinasyon ng teolohikal na interpretasyon at institusyonal na konstruksyon. Maiisip mo ba na ang isa sa mga haligi ng simbahan ay maaaring mas nakabatay sa tradisyon kaysa sa direktang ebidensyang pangkasaysayan? Isa pang nakakaintrigang aspeto ay ang papel ng Roma. Bakit ito ang naging sentro ng Kristyanismo gayong si Jesus ay nabuhay at namatay sa Jerusalem? Ang sagot ay malalim na nakaugat sa politikang imperial ng Roma. Ang Roma ay hindi lamang kabisera ng imperyo, kundi isang simbolo ng universal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanilang base doon, hinangad ng simbahang Katoliko hindi lamang ang espiritual na autoridad, kundi pati na rin ang lehitimong kapangyarihang pampulitika. Ipinaliwanag nito kung bakit ang mga unang Santo Papa ay nagsikap ng husto upang pagtibayin ang kanilang kapangyarihan sa lungsod at palawakin ang kanilang impluensya sa iba pang mga rehiyon. Ngunit hindi ito naging madali. Ang pag-unlad ng simbahang Katoliko ay puno ng mga panloob na alitan. Alam mo ba na may mga pagkakataon na hanggang 3 iba't ibang tao ang nag-aangking sila ang lehitimong Santo Papa ng sabay-sabay? Ang mga episode na ito nakilala bilang Western Schism o ang krisis ng 3 Santo Papa ay nagpapaalala na ang simbahan, bagamat banal sa mga ideal nito, ay laging binubuo ng mga taong may ambisyon at kahinaan. Paano nila pinagsama ang mga tunggalian sa kapangyarihan sa mensahe ng kababaang loob at paglilingkod na ipinangaral ni Jesus? Iyan ay isang tanong na patuloy na nagbibigay ng init ng talakayan hanggang ngayon. Sa wakas, isaalang-alang ang epekto ng pagbabalik loob ni Constantine sa Kristyanismo. Bagamat opisyal niyang tinanggap ang pananampalataya, pinanatili niya ang mga paganong kaugalian hanggang sa kanyang kamatayan. Siya pa nga ay binautismuhan lamang sa kanyang huling hininga na nagdulot ng tanong kung ang kanyang pagbabalik loob ba ay tunay o isang hakbang lamang sa politika. Ano sa tingin mo? Naniniwala ka bang ang isang estratehista tulad ni Constantine ay tatanggap ng Kristyanismo ng purong dahil sa pananampalataya o ginamit niya ito bilang kasangkapan upang pag-isahin ang watak-watak na imperyo? Ang malinaw ay dahil sa kanya, ang Kristyanismo ay mula sa pagiging inuusig na pananampalataya ay naging pinapaborang relihiyon, isang bagay na tuluyang nagbago sa takbo ng kasaysayan. Ngayon, bumalik tayo sa isang mahalagang tanong. Sino nga ba talaga ang lumikha ng simbahang Katoliko? Bagamat sina Pedro at ang mga apostol ang naglatag ng pundasyon, ang mga konseho, emperador at mga pinuno ng mga sumunod na henerasyon ang naghubog dito. Isa itong mahabang proseso na puno ng mahihirap na desisyon, mga kompromiso sa politika at mga panloob na laban. Ngunit hindi nito pinapababa ang kahalagahan ng kanilang mga nagawa. Ang simbahang Katoliko, sa kabila ng mga kapintasan at kontradiksyon nito, ay humubog sa kasaysayan, kultura at espiritualidad ng bilyon-bilyong tao. Sa wakas, nais kong iwanan ka ng isang pagninilay. Ang simbahang Katoliko na alam natin ngayon ay hindi lamang produkto ng isang sandali o isang tao, kundi resulta ng mga siglo ng ebolusyon, pakikibaka at pananampalataya. Pinapaalala nito sa atin na kahit ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang institusyon ay may mga ugat sa mga pangarap, pag-aalinlangan at mga desisyon ng mga taong katulad mo at katulad ko. Ano sa tingin mo ngayon na alam mo na ang lahat ng ito? Naniniwala ka bang ang simbahan ay mas banal, mas makatao, o isang perpektong kombinasyon ng dalawa?